Saganang mamamayan. Diskusyon ng taong bayan. Serbisyo para sa publiko. Usapang pamayanan. Saganang mamamayan. Programa para sa mamamayang Pilipino. Ay, ang bilis ng araw. Friday na pala ngayon at holiday. Walang pasok. Ano ha? Pero kami Ayaw po, nga. siyempre kailangan natin pumasok. Masayang Friday, Nelson. Masayang Friday, Jen, at masayang Friday sa lahat ng ating kababayan, lalong-lalo na yung mga nasa ibang dagat. Dahil alam naman namin, miss na miss nyo na ang Pilipinas, gusto nyo makibalita at malaman kung anong totoong nangyayari, pero hindi mapagkakatiwalaan ang ilang sources. Kaya dito kayo nagtsatsaga. Yan. Kahit na madaling araw, kahit na hating gabi, para lang makibalita. Lagi po kayong welcome Yan. sa Saganang Mamamayan. Oy, parami ng paramihan mga nasa ibayong dagat, Nelson ha. At salamat naman ng marami doon sa ating mga kuya na talagang ikinakampanya sa lahat ng ating mga kabarangay. Ito ang ating mga palatuntunan sa Net25, lalo sa online, Nelson. Yun. Yan. Oo, Mamaya oo. isa-isahin natin yan, lalo sa may bahagi ng Southern Ontario, sa France, Canada, Australia, Yan, oh. Amerika, lalo Yan. na. No? Nako, talaga naman. Oh. Napakadaming nating kababayan. Sabi nila, dyan na-acknowledge nyo lang kami. Masayang-masaya na kami. Oo, Ayun. sa Hong Kong. Yan. Minsan tuloy nagalangan kami kung babanggitin ba natin. Baka sabihin nila, puro pagbati na lamang. No? Pero yun daw ho ay malaking bagay do sa ating mga kababayan na nasa ibayong dagat na ma-acknowledge man lamang natin sila sapagkat sila po ay nagpupuyat sa ating palatuntunan. Totoo yan. Yan. At ito po ay hindi lang yung mga kababayan natin na nagtatrabaho. Jen. Ang Oo. ibig sabihin yung mga may kontrata. Kasi maraming kababayan tayo ang may mga negosyo Ha? Oo. May sariling negosyo, matataas ang posisyon, pati sila na nakasubaybay sa atin. Oo, Nasa tama, ibayong tama. dagat, ha? Yun. Iba nga, may-ari ng kumpanya. Ayun nga, oo. Sabi ko nga sa'yo, ako gusto kong magpunta ng Amerika at kukuha ako ng kasambahay na Na Amerikano. na Amerikano at saka Amerikano para maramdaman. Akala nila tayo mga Pilipino lang ang laging nauutusan Magiging Diba? Oo. Kumbaga sa tawag dyan nung unang panahon, mga alipin No? Yun, oo. Pero ngayon, hindi naman na. Hindi na. Kasama mo na. Yan. Katuwang. Yan, Oho. sa mga gawaing bahay. Tawagan nila nga dyan ay kasambahay. Ayan, no. Yan daw ang politically correct. Oho. Yan. Pero, Jen, sa araw na ito, holiday, magandang Pero- sikat ng araw, ha? Nakapaglaban na ako at saka nakapagsampay. Son, ha? Pero, mukhang ang bagyo, ang mga pag-ulan, ay nagpahinga lang din. Ano lang daw ata ito? Kumbaga sa sasakyan, sudden break. Ba? Ayan mga babayan, wala tayong ulan, buong Pilipinas. Clear. Pero nakikita nyo ba yung pula? May Yung nakaamba, pula? ah. Yung pula na nandun sa bandang kanan, na malayo-layo, yan daw po ay sama ng panahon. Ayan pala Ayun. yun, Oho. At posibleng yan ay pumasok ng bansa. Ayan, ang sabi ko nga sa iyo. Yan po ay ayon sa pag-asa, yan ay bagyo na Ibig sabihin bagyo na. Yan ba yung Sauden? Ang international name niyan ay Saudel. Ayun. Nakikita yung line na pula? Yan yung Philippine Area of Responsibility. Yung guhit. Ba't kaya hindi na lang yan ang gamiting batayan kung alin ang teritoryo ng Pilipinas? Para hindi na pag-awayan. May Oo guhit nga, no? Tutukuyin na lang natin kung ano Yan ang na. longitude tsaka latitude niyan. Bakit pagka bagyo, ayaw nyo magagawa? Yun na nga. Pag pumasok daw yan sa Pilipinas, Jen, alam mo ba kung ano magiging pangalan ng bagyong Saudel? Anong pangalan niyan? Ito po ay magiging, di ba may neneng ngayon, di ba? Oo. So, Anak letter- ni Mang Teban yan Ayaw nga, Si si Neneng. Neneng, anak ni Mang Teban. Hinuli ng mga tulisan, di ba? Hindi ko alam. Basta yun lang alam ko. Neneng, anak ni Mang Teban. Ang kasunod dyan ay letter O. Ayun. Ayan. Alam mo ba kung anong O ang pangalan? Anong pangalan niyan? Obet. Obet. Oo. Kala ko Odel. Kung di Kasi ako nagkakamali.
Saudel at saka Odel, di ba? Parang Obet. Tama, Obet yan. Teka lang nga, titin ako, baka magkamali ha? Sure. Sigurado Neneng. ako. Obet nga, Obet. Oh. Obet. Matindi pala yung bagyong Obet dyan. Kilala ko yan. Tsaka, Kasi pagka dumaan daw sa kabundukan yan, posibleng makalbo ang mga kabundukan. akala ko palilipatin ng bundok eh, no ha? Hindi Sobrang, at hindi malakas. Matindi, oo. Malaki, oh. Pero sana nga ay hindi masyado no, na magkaroon ng epekto ito dahil hanggang ngayon naman ay malayo pa. Oho. So hindi pa nila matansya kung ano mangyayari habang lumalapit siya. Yan ba biglang matutunaw, biglang mawawala, biglang magbabago ng direksyon, o biglang lalakas. Kaya nga ang forecast nila, Nelson, ay early next week, balik tayo doon sa masamang lagay ng panahon daw. Ayun nga. Yun ang Oo. mangyayari. Ang problema dyan, ngayon pa lamang, ang dami ng sakit na kaugnay ng mga ulan-ulat at baha-baha Yan. ang naitatala. Yan yung mga batang nagtatapisaw, tuwang-tuwa, na nag-dive, talagang hindi mo malaman, hindi mo mailarawan ang kasiyahan nila. Ngayon, ang bumabalot sa kanilang bahay ngayon ay lungkot, kakaba-kaba. Kasi may sinat yung bata, Yun may nga. sinat yung nanay, lumusong sa bahan, di malaman kung ano gagawin. Yan po ang sinasabi natin. Eto, alam mo ba kung gano'n nakadami ang naitala sa buong bansa na mayroong influenza-like illness? Yung parang merong kang trangkaso. Oo. Yan, oo. Umaabot na raw po, ito'y mula Enero pa pala hanggang Agosto, 72,735. Di lalo na pagka idinagdag pa natin itong buong Agosto na ang daming ulan at baha. Oho. Ha? Pero mas mababa pa raw po ito. Ganun ko para Ng next year? 39% Last year, oh. compared last year. Oho. Same period. Yun nga lang, hindi pa po naitatala dyan yung mula Agosto hanggang itong katapusan. Kasi 2 araw pa lang. Usually yan, may epekto yan. Mga 3 araw hanggang 4 na araw. Nelson. Oo. Pinakamaraming kasong naitala, Mindanao, 12,895. Oho. Sumunod, ayan, no? Calabarzon, 10,578. Davao Region, 7,396. Oho. Ang ILI, influenza-like illness, baka po kayo may lagnat, may Yan. ubo, may sipon, sore throat, Yan. pananakit ng katawan. Ayan po ang mga sintomas ng meron kayong influenza-like illness. Ang problema mo dyan, Nelson, yung ganyang Sintomas. sakit, sintomas, ay pwedeng sintomas din ng leptospirosis, Yes. sintomas ng dengue, Ng iba pa. at iba pang mga sakit. Tama. Oo. Oo. Pero kung yan ay nararamdaman nyo, hindi naman kayo lumusong sa baha, di ba? Oo. Hindi rin naman kayo nahawa. Yan. Tingnan nyo yung wallet nyo. Baka ano yan? Pag walang laman, baka Ay, yun lang ang dahilan. Oo nga. Medyo kakaba-kaba. Baka ang resulta niyan ay kawalan lang pera. Aha. Kaya kayo may sakit. At kaugnay ng mga patuloy na pag-ulan, Jen, marami nang nagdeklara ng state of calamity. Ganon. Ang kagandahan kasi dyan, pag kami state of calamity, yung mga miyembro ng SSS, pwedeng mag-calamity loan. Calamity loan, SSS Pag-ibig, May mga, pati GSIS. may mga ayuda. Oho. Ang isa sa nagdeklara ay probinsya, lalawigan po ng Bulacan. Nako. State of calamity na ang Bulacan. Oho. Narinig ko nga si yung gobernador dyan eh. Ang pangalan Nakapanayam ata si Daniel. Daniel Padilla. Oo, si Daniel. Ngayon sabi, Daniel Fernando. Fernando, Oo, ayun. hinahanap niya yung kasi sa kanilang lalawigan pala, umabot na ng 41 billion, Nelson. Ang flood control. Ang flood control projects. Oo. Kung yun daw ay nagastos ng tama sa kanila, baka maaaring may baha din. Pero baka hindi ganito. Tsaka makikita mo yun, asan yung infrastructure. Oo diba? Ang problema, mas makapangyarihan yata ang mga congressman eh. Pagka sila ang- magpapatayo ng flood control project eh. Sila ang tumutukoy kung saan gagawin yung flood Ayun. control eh. Oo. Kaya dapat nga raw niya, mga flood control, coordinated sa LGUs kasi sila nakakaalam eh. Yun. Sabi naman ni Congressman, di ba, makikihati ka pa eh. Ayun. Akin na nga ito eh. Yun nga. Di ba? At saka hindi nga tama na ganun ang gawin, na per LGU ang flood control. Yun. Dapat nationwide, Oo. per region.
Walang master plan nga ang tawag nila Oo, dyan. yun ang problema. Kanya-kanya eh. At kung may master plan man, hindi sinusunod ang master plan. Hindi. Oo. Oo. Ang isa pang nagdeklara ng state of calamity ay ang La Trinidad Benguet Oo. sa bayan ito. Municipal Resolution 374-2026 Nandyan yung bagsakan ng mga gulay. ng gulay sa may La Trinidad. Nung isang araw, di ba nakita natin na nabulok lang yung mga gulay? Hindi na nga. ibaba. Oho. Ano ba yun? Repolyo? Repolyo. Tsaka carrots yata. Kasi hindi makabiyahe yung mga kababayan natin. Oo. Hindi makalagpas to sa mga nag-landslide. At saka dahil may state of calamity, pwedeng magpataw ng price control. Yan. Hindi tataas. Alam mo ba? Baka siguro ito alam ng mga nanay eh. Oho. Kahapon lang bumili ko ng kamatis. Kamatis. Alam mo yung 4 na piraso? 25 pesos eh. Ba? Ibig sabihin, ang isang piraso ng kamatis Mahigit. ay 6 na piso. Mahigit 5 tama. Oo. Mga ganun. Mahigit pa. Oo. Tapos yung, di ba yung talbos na kamote? Isang Ayan, tali. Oo. Nung huli kang bumili, magkano bili mo? Mga 5 piso. Isang tali yun. Bakit kayo? Magkano na ba? 20. Huling bili ko kasi mga ilang taon na nakalipas. Ito pa problema. Ha? Masama pa loob kong bayaran yun. Yung dating 10 peso ang isang tali ng talbos na kamote, ang dami na nun eh, di ba? Oo. Pagka nagsigang ka, Isang tali lang, sapat na. Oo. Yung, kasi ang kinain ko kahapon ay sardinas eh. sarap ng tama kami, talbos Tapos yan, meron oh. talbos na kamote. Wow. Nagpabili tuloy ako ng talbos na kamote tsaka Oh. nga nung kamatis. No. Yung talbos na kamote na 20 pesos, 4 na lang eh. 4 na strands lang eh. Ganon? Oo. Wala. Mapapagastos ka pala. Kaya nga. Mas mahal pa yung talbos mo kaysa doon sa sardinas. Tama. Oo, Di ba? Kaya nga. Oo. Kaya yan ho ang epekto ng mga bagyo sa atin. Biglang taas ng mga presyo ng mga pagkain. Yun na nga. Kasi agricultural county tayo, pero hindi natin maprotektahan ng sapat ang mga taniman natin. Pero Pagka may kayo na may bagyo. nakita akong statement ng DA. Baka daw pansamantala lang ito at baka next week daw, balik na rin sa normal, sabi. Alin? Yung presyo ng mga gulay natin. Siyempre. Oo. Siyempre, pag wala ng bagyo, Yun na balik nga. sa normal. Ganun Kaya daw, lang, ang problema, yung kawawa, yung magsasaka, hindi ba? Yung farmer. well, tama ka. Kasi mahal ang bilihin, di ba? Oo. Hindi mo maibenta ngayon ng maramihan. De, pinakamabuti niyan, tawagan natin si Kuya Brix Tabaera. Yung tagapag-alaga ng talbos ni San Dante Marcoleta, di ba? Hingi na lang tayo. Wala si San Dante. Tama. Sabihin natin, Briggs, sabi ni San, dalhan mo raw kami ng Padala mo talbos. kami. Sang sakong talbos. Oo. Tapos benta natin ng 5 piso lang, di ba? Dadalhin namin doon sa kung saan siya naroon. Bati-ba tayo dyan. Ayun. At dahil sa lakas pa rin ho ng bagyo, alam mo ba dyan, ito yung kinangambahan ko eh. Ano Ito yan? nangyari na sa ilang lugar dyan sa Zambales eh. Pero sa San Marcelino, katabing bayan lang ito ng San Narciso eh. Yan yung binahat, naputol yung tulay, di ba? San Marcelo Zambales. Oh. Bukod dyan, may 2 bahay Nako. ang natabunan ng buhangin. Hindi ba alam mo ang dyan, lupa ay bula pa sa lahar eh. Totoo. Kaya Ba't parang bubong na lang ang lumabas? Ano? inanod kasi yung yung buhangin na nasa itaas. Yan ang problema sa atin, Jen. Kaya lumalawak yung ilog. Kasi yung tubig na umaagos, hindi lang basta tubig, may kasamang mga buhangin. Tama. Silted yung mismong pinakailog. Oo. Bababaw yan. So yung tubig mo na sa taas, hanap niyan kung saan dadalo yung tubig. Tingnan mo siya. Oo. Niligyan pa niya ng di ba? Ng Sandbag. Oo. Dahil inaakala niya na tubig eh. Pero paano nga naman kung buhangin din ang Ayun, ano. tingnan mo Bubong nangyari. na lang ang natira. Di ba? Parang may pumutok na bulkan samantalang ito ay agos lang ng tubig. Oho. Ibig sabihin po nito, walang pumipigil dun sa tubig, dun sa bandang itaas. Wala talaga. Walang flood control. Kasi di ba dapat yan yung breakwater, yung gilid ng ilog na yan, nahaharangan. Yung mga dike, di ba? Wala. Ang dike, nagkukulaps eh. Tsaka ang liliit ng bakal na ginagamit yata dyan. Oo. Ewan ko lang, just sa lugar na yan, kung meron ba tayong dike na ginawa? Mukhang wala. Kung meron man ay Ganun hindi ba? ganun Ay, kasi katibay. ha? umabot sa mga bahay yung buhangin. Oo ano? nga.
catch basin yung area San Marcelino. Ang problema, hindi tubig. Catch basin ng buhangin at mga latak Tubig na galing may sa kasamang bundok. buhangin, ano? Yun, matindi yan. Di ba pwedeng ano yan? Di ba sa gawin ng Bacolor, ginagamit nila yung panghalo sa semento? Oo, Diba? ako din, ginagamit ko yan eh. O ihahalo mo Kaya lang, sa dami naman nun, Ayun na nga. hindi mo naman mauubos. Oo. Oo. Eh bagay, mula nung pumutok ang bulkan hanggang ngayon, di ba? Hinahakot yung sa may Bacolor. Eh, yun nga China, Diba? dyan na kumuha ng paggawa ng Great Wall of China dyan. Hindi pa nila maubos. Ganun ba? Di ba, ang daming truck na Oo, kumukuha-kuha dyan, Oo. araw-araw. Sinasakay doon sa mga barge, dala ng China. Hindi nila maubos eh. Wala. Yan yata yung pinanggagamit na panggawa ng artificial island. Oo. Pwede. Hindi pa maubos. Pwedeng gawin nga yun, ano? Ang masaklap pa dito, Jen, doon naman sa Oriental Mindoro, Nako. sa Bungabog River. Bungabog o bungabon? Bungabog Bungabog. River. Oo. Mayroong nasira na tulay. Eto, to. Tulay na kawayan. Alam mo kung sino yung mga yan? Mga teacher yan. Mga teacher na ang sabi ng mga vlogger, mahihina daw ang comprehension. Sinong vlogger sabi nun? Yung... Taranta. At nagtuturo ng paano maging walang modo. Pero mga teacher yan, pumasok sa school eh. Ganon. Tinutulungan ng mga pulis di ba? Pulis Kasi ito nakablo hindi sila makatawid. Ilang oras na sila dyan pabitin-bitin. Itong orange, ito tauhan ito ng yan, BFP yan, Bureau of Fire Protection. Inilikas po sila sa Sitio Naswak, Barangay Lisab. Kasunod ng ulat na isang barangay opisyal na naputol ng rumaragasang tubig ang tulay na nagdudugtong sa dalawang komunidad papunta nga dun sa elementary school. Naswak Elementary School. Naswak sila sa baha. Naswak sila, muntik na silang hindi makaalis. Nako po. Mabuti nga na itawag ka agad, hindi ba? Oho. 12 yan, puro teacher pa naman. 12 teachers. Oo. Tapos makakarinig ka ng hindi maganda. Yung mga, Ayun, oo. Alam naman, magpapakahirap yung mga yung teacher para magturo na ng kawalang modo. Ayun nga. Di ba? Nako po. Oho. Mali eh. Pero itong nagulat ako dito, Jen. Ito wala kinalaman sa Bagyo eh. Oh. Pero may kakaibang pangyayari ang naganap sa Cebu. Ganon? Oo. Tungkol naman sa mga teacher din yan, teacher. Hindi man. Oh. Hindi sa pa. Cebu, tawag yan maestra eh. Maestra. Ganyan yung tawag nung araw. Yes. Si ma'am, sabi niya. Dito naman, merong isang malaking hukay na natagpuan. Mukhang merong gustong kainin ng lupa. Ha? Ayun, ang laki. Malaking sinkhole. Diyan ho sa Sitio Libog 1, Barangay Guadalupe, Bogo City. Parang malalim ano? Bigla hong... Hindi malalim eh. Tingnan mo, merong... Takot yung nagkukuha ng video eh. Oo, mahuhulog kasi. Meron... Baka kasi biglang nakita ko kumulapso yung may kumuha dyan na talagang dumungaw. Wala kang makikitang hangganan. Hanggang ilalim? Oo. Baka nga shortcut yan papuntang Amerika eh. Pero tingnan mo baka may maglabasan kung ano dyan. Oo, Diba, nga, ganyan no? sa mga pelikula, pagka may naglalabasan kung ano-ano. Oo, may lumalabas ng mga diwata dyan. Mga lamang... Totoo, malalim talaga. Malalim. Nako. Si Tadeo Ong Lim, hindi siya, yung isang yan. Yan. Oh. Yan. Sige pa. Silipin mo pa. Gusto namin makita. Yan. Sige pa, konti pa. Takot yung kumukuha ng video. Ay, puro takot. Itutulak kita dyan. Ito. Yan, ito na. Maglalakas ng loob na yan. Tingnan natin yung ilalim. Sige na. Lapit-lapit manong. Ayan na, ito na. Ito na. Ito na. Ayaw, takot eh. Nakita ko yan, Jen. Umatras eh. Wala kang makikitang dulo. Hindi, papuntahin natin dyan si Kuya Joel. Magpalipad tayo ng drone dyan. Parang tubig. Inabot na ng tubig yung ilalim. Parang... May tubig ba sa ilalim niya? Oo, doon sa sobrang lalim niyan. Ganon? Hindi, dyan? Dapat puntahan ng mga tauhan ng DNR MGB. Yeah. Yung Mines and Geoscience Bureau. Oo. Para alamin... Yan. Yan. Kaya nila ipaliwanag yan kung bakit nagkakaganyan. may ganyan. May ano yan. May human interest yan, ha? At ang laki, hindi ba? Oo, Ay, mga bata, tsaka delikado. malalim. At saka delikado ito.
Dapat diligan kagad nila to ng ano. Hindi, ang tanong dyan, ito ba yung lumabas dahil sa malakas ang ulan o may lindol ba dyan? Hindi, malayo. Cebu yan eh. Kaya nga, hindi ba nagulan dyan noong nakaraan? Hindi. Tuyo dyan. Ah, ganon? Oo. Lumindol ba? Kasi ano nag-trigger? Bakit biglang lumabas ang sinkhole na yan? Ay, yung mga sinkhole kasi bigla na lang. O, yun na nga. Hindi, nabalita mo sa Thailand, di ba? Pero, Kahit sa syudad, bigla na lang. Oo, pero ibig sabihin, may magti-trigger para umuho yung lupa. Mukhang ano eh, mga teacher ang may kasalanan dyan eh. Oo, mga teacher. Ayun, dinungaw eh, oh. Ayan. Hindi, may harang kasi yung, tanggalin mo yung lower third. Para masilip natin, yung lower third. Para makita natin. Kasi Yan. kita yan eh. Nakita ko ng video niya, kita yung ilalim eh. Pero malamang puro itim yan, dilim. Oh, madilim nga. Oo. Ganon. Naghagis sila ng bato, tapos matagal yan eh. Tapos Bago tumunog. Hintayin mo sa gaano kalalim, tuk! Ganon. Pluk! Pluk! O kaya maghagis ka ng yung manok na tandang. Lilipad yan, pabalik. Ganun ba? DNR. Siguro papuntahin doon sa DNR Region 7. Cebu ba? Region 7. Oh. Cebu to eh. Ayun. Malaman natin anong nangyari. At saka ano ang paliwanag dyan sa bagay na yan. Tama. Baka tayo ngay makalibre papunta ng Amerika pag sumuksok dyan, di ba? O kaya labas mo yung Guangzhou, China na. May ano. Di ba? Baka dumaan dyan yung mga lulusob sa atin. Naku po. Diba, paglabas mo puro sundalong Chinese pala nandyan. Di ba? O kaya naman, pagka Pilipino naman ang lumublob dyan, baka labas Guangzhou Cancer Hospital. Naku po. Di ba? Matindi, no? Maraming mga kakaibang mga nangyayari ngayon. Human interest yun, Ay, nako. Pinakamabuti, maglakbay muna tayo, Nelson, sa pamamagitan po ng mga sakyang pandagat. Ito na po, ang paalaala ng PPA. Panoorin natin. The Philippine Ports Authority, or PPA, is the nation's premier maritime agency, steering the course of progress through the archipelago's vital ports and harbors. PPA is among the strongest economic performers in Southeast Asia, according to Drury Maritime Research. This translates into bigger figures for the economy, creating a ripple effect in all sectors. PPA's mission is to provide modern, sustainable, and resilient port infrastructure and facilities to provide responsive, reliable, and efficient port services, and to promote a regulatory framework that is transparent, fair, and relevant to the needs of all stakeholders. To keep pace with the global trends and improve operational efficiency, the PPA has implemented various technological upgrades. Mas maganda lang pong bumiyahe ngayon sa ating mga pantalan dahil nakita naman po natin mas madali na, mas convenient para sa lahat. Lahat po ito ay bahagi ng ating pagsasaayos ng ating mga pantalan para na rin po sa matagal ng hinahangad o nire-request ng mga pasahero natin na gawing mas maganda at mas kaaya-aya po yung mga pantalan natin, lalong-lalo na po yung mga terminal para po sa lahat. Legasiya po nating lahat ito na tayo ay makakaalala so many years from now na tayo po ay naging bahagi ng pagpapaunlad po dito sa pantalan. The Philippine Ports Authority stands resolute. Its mandate, vision, mission, and transformative projects, setting the course for a maritime future that resonates on a global scale. Philippine Ports Authority, linking the Philippine Islands to the world. Marami pong salamat, PPA. Magbabalik po ang Saganang Mamamayan. Mga kapatid, mga kabarangay, mga kasambahay, mga ka-SGM, panalo clock na. Heto na po ang panalo tip para masulit ang budget natin sa bahay.
Doon tayo sa Always Panalo. Yan po, naku, green na green, pare ko. Mababa ang presyo niyan eh. Pure gold, pare ko. Very convenient sa dami ng stores nationwide at laging kompleto. At may mobile app rin ho, Pure Gold mobile app. Para doon sa mga ayaw pa lumabas, pwede ho kayo mag-order, magpa-deliver via Pure Gold Mobile. Download nyo na, Pure Gold mobile app. Ayan, at sa patuloy na laban kontra lamok, may bagong proteksyon para sa bawat pamilya. Lion Tiger Mosquito Killer Coil. Isang sindi, tuloy-tuloy ang proteksyon buong gabi. Tangkilikin sariling atin at siguradong may FDA permit. Nasa tamang timpla. Hindi po nakakalason. Safe, matibay at sulit sa budget. Tigre sa tapang, layon sa lakas, Lion Tiger, Mosquito Killer Coil. Ayon. Tirahin mo rin, Nelson. At kapag cancer naman ang kalaban, bawat araw ay isang laban. Pero sa gitna ng takot at pamangamba, may isang bagay na hindi dapat mawala. Hope o pag-asa. Tuklasin po natin ang mga bagong treatment options na magbibigay ng panibagong pag-asa sa buhay, hatid ng Guangzhou Modern Cancer Hospital. Panoorin po natin. Guangzhou Modern Cancer Hospital, accredited by JCI, 18 cutting-edge minimally invasive technologies for precise treatment and faster recovery. We have helped thousands of patients successfully fight cancer. For inquiries, call the following contact numbers: 8633-8599, 0962-838-9559, 0995-518-4836, or visit www.asiancancer.com and Modern Cancer Hospital, Guangzhou, Philippines Facebook page, or email gcmch.ph@gmail.com. 100% all natural and organic with powerful 80 powerful ingredients, different fruits, herbs, and vegetables that is diversified together to create a dynamic liquid supplement that helps your body get the nutrition it needs to remain healthy. King's Herbal Plus, locally manufactured product. May kumpletong nutrisyon, kapartner sa araw-araw na sigla at proteksyon. King's Herbal Plus, balik lakas, balik sigla, araw-araw. Ayon! Bati muna tayo. Happy 66th anniversary sa mga taga-lokal ng Parawir. Parawir. Saan ba yung Parawir, ha? Kay ka Vince Jefferson Doria. 66th anniversary. Di sinabi ko sa inyo Parawir. Baka far away. Baka nga far away, far, far away. Ayun. Sabi ng isang inhinyero na nag-text sa atin, Nelson. Oo. Janet Nelson, Oo. mahina kasi ang lahar sandbag pag gagamitin sa construction. Mahina nga. Oo, compare daw po sa river o white sand. Hindi pala akma doon. Pang ano lang yan, yung mga pambakod, yung mga hindi Ayun, masyadong Pero iba ginagawang hollow blocks eh. Kasi yung hollow blocks daw yun, pwede na. pagka nainitan daw ng, hinahaluan ng para may, percentage eh. At yung lahar daw yun, pagka nainitan ng araw, hindi ganun kainit daw na son. Well, di ko lang alam, lalo sa may bahagi ng porak. Pero, ang inhinyero na yan ay tumutugon po sa pangalang Engineer Ed Pelayo. Diyan ako magpapagawa. Mukhang matibay gumawa. Ed Pel, papadesign kayo, papagawa kami ba? Pagawin ko na. Yung ilog kasi sa amin, Oo nga, no? ay kinain na yung yung Lumawak yung, Yung aking- dapat ang lumawak sa yung lupa, hindi yung ilog, no? kinain eh. So, gawin po natin swimming pool kahit Infinity kasi yung natural water ang dadalo yan, ha? Yan, baka dyan na tayo umaman. yan, Sige, sige, oh. Baka yan yung negatibong magiging magandang Ayun nga, resulta. ipinihit sa positibo. Oo nga, no? At kayo magiging susi dyan, Yan, Ed Pel. yan. Para less gastos tayo, no? ha? Kaya aga ako mamaya sa pulong eh. May Yan, pulong yan. kayo mamaya eh. Alas 8 eh. Maaga pa lang nandun na ako. Ayan, kwentuhan mo na kayo na ka-Ed Pel. Magandang hapon po, ka-Ed Pel. Sadya, pabati po sana. Ayan, yan. Ang misis ko na avid viewer po ng SGM. May mantakin mo kay ka-Ed Pel na pinapadaan na pagbati sa atin. Oo.
Cora Santiago Dizon. Aba, Ate Cora Santiago Dizon. Surprise daw yan Surprise! Surprise! Oo. Ng pagbati ng kanyang mister. Ka Joel Gomez Dizon. Yan. Ayan. Ate Cora, wala kay kakibo-kibo eh. Nakatuto ko pala kayo sa ganang mamamayan. Ano ha? Binabati po kayo ng ka-Edpel at ng inyo pong buting mister, ang ka Joel Gomez Dizon. Yun. Ayan. Ang kapatid naman daw po ng ka-Edpel, nagdiriwang pala ng kaarawan. Birthday! Oo. Ayun. Kuya Francisco Pelayo. Wow. Taga riyan po sa Lubao, Pampanga. Doon pala sa bahay na Ayun, bayan doon pa sa bayan po ninyo. Ano, ha? Happy 84th years old. Isa pong diakono at matikas na matikas pa rin. Kuya Francisco Pelayo, maya pagat panapon po at happy birthday po sa inyo. Ayun. Binabati kayo ng gwapong-gwapo yung kapatid ng Ka-Ed Pelayo. Ayun. Yan. At binabati rin natin ang sina ka Grace Miranda at ka Noemi Baro na lagi ring sumusubaybay sa ating programa. Mula po sila sa lokal ng General T. De Leon. At happy birthday din. Ito importante ring mabati natin. Ha? Sino yan? Sino? Nagdiriwang po ng kaarawan ngayon ang ka Margie Velasco Aba! ng Liabac Distrito ng Quezon North. Oho. Ayan, we love you so much po. Mula kay ka Juni, Maricar, and Neo. Aba, ang Ayun. ka Juni Mariano ito. Happy 60th birthday po naman kay Sir Filomeno Guzman, Lemu Sur, Enrile, Cagayan. Ang mga taga Hong Kong pala, Nelson, Yan. sabi ng ka Romy Villaganas. Romy, salamat po ng marami, ha? Oo. Ang buong distrito po ng Hong Kong ay nakatutok palagi sa ganang mamamayan sa pangunguna po ng Caseles Bacsapra at ang amin pong pangalawang tagapangasiwa, ang ka Arnel Caban. Binabati ko po ang aking may bahay, ang ka Ami Villaganas, at ang amin pong anak, lalo na po ang panganay naming anak na si Nicole Ann Villaganas. Aba, ipinagmamalaki ko po, Nelson at Jen, nakapagtapos ng kursong Psychology in Social Science. Wow. Psychology in Social Sciences at tumanggap po ng award with first class honors. Wow. Or summa cum laude. Talaga Dito naman. po sa Hong Kong. Sa Hong Kong pa. Hong Kong Metropolitan University, Hong Kong, dito lamang pong August 18. Congratulations. Aba, proud na proud po ang Karomi at ang kanyang butihing may bahay. Congratulations sa iyo, Nicole Ann Villaganas. Ayan. Isa kang karangalan ng iyong pamilya. Ayan. Ang mga Tagalawag City, Ilocos Norte naman, Nelson, sa pangunguna daw po ng ka Eugene Corpus, tutok na tutok din daw po sa ating palatuntunang saganang mamamayan. Binabati po kayo ng ka Christian Dado. Ayun. Andun na pala ngayon ng ka Christian Dado, ha? Salamat po at magandang hapon po sa inyo. Happy birthday din naman daw po kay Ma'am Alma Gonzales ng Binyan City, Laguna. At happy viewing kina Diana Solitario, Yuris Rain Sagum, Danica Solitario na nasa Davao at Don Prince Soriano mula sa Maharlika, Bulacan East. Ayan. Yun. Ang ka Ricky Cardaño. Gawin na natin siguro pagbati na lang ito. Mga para sa tingin ko, wala tayong topic na tatalakayin dito. No? mga portion lang tayo. Ayan. Mga taga Signal Central. Diyan, pakibati naman taga Malinta, lalo na po kay ka Gerald Tejero at ang buong Tejero family na lagi pong nanonood ng saganang mamamayan at ng 100%. Ka Ricky Cardaño, marami pong salamat po sa inyo. Ayan. Nabalitaan natin, di ba, yung usong-usong ngayon, yung mga may Sakit. nakukuhang baril sa eskwelahan. Ay, oo, tama, Noong tama. nakaraan, yung pellet gun, di ba? At nung isang araw... Ngayon, ay- meron na naman atang bago. May bago na naman. Oo. Ito naman po ay sa Cebu nangyari. Kalibre 357. Aba. 357. Totoong baril na yan, oo. Revolver, totoo na ito. Aba. 14 years old po yung estudyante, Jen. Nako, ba't may baril na 357 Alam mo ba yan? kung paano lang nakuha ito?
yung kanyang teacher ay nag-surprise inspection. Nako. Importante rin pala yun. Ano yung sa surprise inspection? Announce, baka mamaya ganyan na ginagawa sa mga eskwelahan ngayon, Orson. Nakita sa loob ng bag ng estudyante ang baril. Ayan totoo. Ilang taon yung bata? 14. Ako. Alam mo ba kung kanino pala yung baril? Kanino daw? Kay Fernando po. Sa lolo niya. Si lolo mo yun si Fernando po. Siya nga, si Fernando. Ano kasi ang... Kalibre. Kalibre. 45 yung kay Fernando Hindi, po. meron isang 357, Muslim. Magnum 35. Magnum, may nakalagay mo, Muslim 357. Ganun ba? Fernando po Jr. Yan nga po, pagmamayari ng lolo ng bata ang baril na kanyang dinala. Bakit mo dinala? Ayan, wala pa pong detalye, ha? Hindi na... Ayun. At ngayon yung bata ay nasa Municipal Social Welfare and Development. Nako. Nauuso nga talaga ito, no? Agad sana, sa lalong madaling panahon, matigil ito. Kung ito man po yung nauuso ngayon. Yung access kasi dyan sa baril, ang problema, di ba? Ayan. Kasi kung halimbawa, wala namang madadalang baril yung bata, katulad ng panahon natin, Ayun, yun, oo. wala tayong access sa baril kasi yung mga nanay at tatay natin, mga kamag-anak natin, walang talagang baril, di ba? Totoo, isa yun. Tsaka noon talaga, tagun-tago kung meron man. Tsaka noong mga panahon na, hindi pinapakita kasi illegal eh. Yun nga. Walang lisensya. At saka- Yung baril. Mga may baril lang doon, yung nasa bundok, di ba? Yan, oo. Mga ganon. At saka natatandaan ko, kahit naman sa probinsya, Oo. di ba sa probinsya, pag naglalakad yung mga tao, lahat yan may nakasukubit na itak eh. Ayun, tama ka. Gulok. Pero wala naman nag-iitakan, di ba? Wala. Wala namang nanghalihaw ng itak sa eskwelahan. Panlaban daw nila sa mga manananggal eh. Hindi, pangtabas na nga din. Pangtabas Kasi na dayami. nakasama na ako. Bakit kayo may mga itak? Kasi pagka naglalakad kami, Baka may ahas. may o kaya naman, o kaya may yung masasakit na tinik. may dayami, mga pugon, At saka mga yun ganon. ang gamit nila. Tools nila yun sa Ayun, may talahib. sa bukid. Oho. Panggapas din ng damo. Bagay din sa parte ng Luzon. Pero sa Mindanao kasi, pangkaraniwan. Pero hindi naman sila nagbabarilan sila. Oo, sa Mindanao naman, pangkaraniwan, may mga barel, di ba? Totoo yan. Hindi naman nagbabarilan. Kaya lang, At saka mga bata, hindi nagdadala ng baril sa eskwelahan. yung mga bata, ang Oo. problema, kasi hindi pa nila alam eh. Oho. Kung hindi nga nila alam, maaring distorted yung kanilang pagkakaalam Kaalaman, sa tama, epekto ng pamamaril eh. Oho. Di ba? Akala kasi nila parang pag baril ka, gwapo ka. Akala siga ka, Tsaka no? parang lumalagay sa isip nila na para ka lang naglalaro ng video game, di ba? Ayun. Na pagka binaril mo, wala kang pakiramdam, wala rin pakiramdam yung namatay. At yung mga kamag-anak nun, lahat kayo walang pakiramdam. Sa akin nga dyan, Nelson, sasabi, dyan ikaw ba may baril ka? Ganun. Kasi dapat sa'yo, media, mga ganyan, no? Gusto mo, sabi niya, may masin talaga nag-sponsor sa akin, pasensya na po, hindi ko hilig yung magkaroon ng baril eh. Ako din, natatakot kasi ako, baka ganyan na may mangyari na. Kuminsan kasi yung bugso ng damdamin mo, Ayun, di ba? hindi mo masabi Bawa, bigla ka nagalit, alam mo, may baril ka, Oo. iba yun eh, no? Na Totoo, biglang may totoo. pumasok sa utak mo eh. Oo. Bagamat mayroong mga responsible gun owner, pero siyempre, ikaw, tayahin mo yung sarili mo, kaya mo ba? Yes. Na kapag ka may mainit ang ulo mo, hindi mo kukunin yan. Ang naibigay lang sa akin, RPG, no? Naku po, malakas yan. Pero nakapag Kaya bit-bit ko lagi yun. alam mo Pasan-pasan dyan ko. yung shooting, Oo. ang sarap na na Yung pagka-firing, nakakatanggal ta siya ng Meron totoo. ng Meron stress. nakakaalis daw ng Kasi stress. minsan nga sinama nga ako ng mga pulis doon sa firing range nila. Dito sa may Karingal dati. Nag-try ano. kami. Kasama ko rin mga reporter. Oo. Tirahin mo yung kunyari, yan yung suspect. Oo. Oo nga, no? Nakakatama naman tayo. Kaya sabi ko, oy, maganda pala ng may baril. Yun. Kaya lang inisip ko naman yung consequence na baka Hindi mo masabi maganda. sa sarili mo, no? Hindi ko masabi. Lalo sa atin, sa media, napakadali ng access na kumuha ka ng permit. Madali. Keltap, ano? Kasi meron media, tayong yung parang protection eh. Yan, oo. Ang Priority. Grupo din na Kuya Raul Esperas. Carlo Mateo. Ayan, mga talagang gun enthusiast yung mga yan. no? Wala. Ako, pinakita ko lang, Balisong Lab, saka 29 lang ang bit-bit. Kasi nga yung paano mo dadalhin, di ba? Yan. Yung pagka nasay na. Yung Oo. pagiging responsable. Dahil kung minsan nga, hindi mo alam na yung ginagawa mo dahil napaka
sidhina ng emotion mo eh. Oo, totoo. Bagamat tayo nga, nung bata, iniisip nga natin, gusto na natin magkaroon ng baril eh. Oo. Kasi ang laro natin, baril-barilan eh. Laro-laruan, no? Baril-barilan eh. Pero hanggang doon lang. Tama. Ano ha? Pero ngayon po, dahil nga sabi nila, access sa social media. Yan pa. Na para bagang yung mga games nga, normal na normal, ang pagbabarilan. Ano ha? Tapos pag nakita mo, tinamahan mo yung kalaban eh. Talagang duguan. Ewan ko, may pag-aaral siguro sila na yan ay nakaka-impluwensya sa mga kabataan ngayon, Nelson. Kaya nagpasya po ang Department of Education na magsagawa ng active threat drill. Oho. Active threat drill. Ibig sabihin, mayroon talagang, kunyari, Pumasok na sa eskwelahan. May daladalang barel. Oh. Alam mo ba kung kailan to gagawin? Kailan daw yan? At saan isasagawa? Oo. August 25. Ano Adi, bang next petsa week. ngayon? 21 ngayon eh. 22, 23, 24. Martes. Oho. Sa Martes po gagawin ito. Saan ito gagawin? Sa buong Pilipinas. Sino daw magdadala ng barel? Yung mga estudyante. At ha? Teka lang. Baka lalong ano yan? Kaya nga testing, di ba? Hindi, teka muna, tingnan natin. Hinulaan nga. ko lang naman ha? Oo. Layunin daw po nitong subukan kung gaano kabilis maging alerto ang mga guro at estudyante kapag may banta o panganib sa loob ng paaralan. Oho. Kaya lang, di ba, pag kasi in-announce mo, parang hindi rin natural. Kasi alam na nasa isip nila, ay mangyayari pala ito ngayon. Oo. Siguro yan yung drill lang para kung saan pupunta. Ay, naku, senador pa to, nandun anong na. Nakita gagawin. ko. Ano ba? Ando na oh. Kasama sa drill, yung mabilis na paglabas ng estudyante. Yan. Ayan yung para hindi sila magtatakbuhan, hindi sila magkakadapaan. Oo. At maayos na pagpunta sa mga itatalagang lugar. Ayun. Magkakaroon din ng mga lugar kung saan magkikita-kita ang mga estudyante, pati ng mga magulang, pulis at medical responder. Oho. Upang maiwasan ang kaguluhan. So para siyang earthquake drill. Tama. Merong lugar kung saan sila pupunta. Pero ito ay active threat drill. Oo. Oho. Ang problema dyan, hindi ba kapag ka nag-drill ka niyan, Ay, senador pa to. yung kalbo? Hindi. Hindi ba yun? Marami lang kamukha yung hairstyle niya. Ayun. Oo. Ayon sa DepEd, mahalaga ang ganitong paghahanda para malaman ng paaralan kung anong dapat gawin kapag may biglaang panganib. Ayun. Layon din na iayos ang kakulangan sa safety protocol ng mga estudyante at school personnel. Ang magsasagawa ng drill ay PNP at DILG. Ayun. Ayun. So, coordination ito, DepEd, PNP, DILG. Yan. Ayun. Kasi kung minsan naman may shooting, may namamarel, hindi naman estudyante, di ba? Ayun Sa na nga, Amerika, mas malala ganun eh. oo. Kadalasan eh. Nangi-strap na lang ng Oo, bigla na lang basta-basta. papasok, ano? Oho. Dapat alam din ng mga bata. Gayon, nakaraan yun pa lang sa Ateneo, doon sa Zamboanga, may mga hinimatay eh. Nung narinig nagtatakbuhan yung Oo, mga kasi tao. nagpapanik eh. Nagpanik yata. Oo, oo. ano na sila eh. Oo. Oo. Hindi na nila alam na nakita kasi nila kung paano nangyayari sa iba eh. Yun nga, tsaka halos sariwa pa yung nangyari sa Tacloban City, di ba? Oo. Na ganun ang nangyari. Ito, mismo, pumasok din, estudyante, tsaka ang matindi doon, naka-live pa sa kanyang Facebook account, di ba? Oh. Ngayon, inaaralan, chinecheck mabuti yung kanyang cellphone daw, ano ang nag-influensya. Kasi, tsak ito pinagplanuhan, Nelson? Hindi naman po pwede hindi pinagplanuhan ng bata. Kasi nagdala pa siya ng sombrero na nandun nakalagay yung, yung camera, yung webcam, para i-live niya eh. So, ibig sabihin, maaari ilang araw niyang pinlano itong bagay na ito. Tama. Oo. Meron talaga. At ang tanong, sino ang nag-influensya? Sarili lang ba niya yun? Sino nag-influensya para isipin niya yung bagay na yun? Mukhang di ba? meron niyang iba, outside force, Oo. o na kumbinsi sa kanya o naka-impluensya ng gawin. So, may Kasi ito dyan bago mangyari itong sa Davao, Oo. Cebu, Zamboanga, no? Zamboanga City, oh. Sa Thailand nauna may shooting din eh. Yes. May namaril din dun eh. So parang sunod-sunod nga. Kaya nga, nauuso talaga. Hindi lang sa Pilipinas po, Oo. Ang isang nga lang na madugo talaga yung sa Pilipinas, ay yung nandun sa Tacloban. Yes. Tacloban City. Pero akala natin, mahihinto na yung pagkatapos nun. May kasunod Nasundan pa pala. At ngayon, sa social media, Nelson, meron pang sinasabing, ganitong araw, ganitong oras. Nako, sana po, may kakayahan na tayo, ang DICT
ang PNP, cybercrime, ang NBI, lalo ngayon pala Nelson, ang sabi ni Director Matibag, papasok na rin sila sa ginagawang investigasyon dyan. Makikialam na po sila sa investigasyon dyan sa pangyayari, dyan sa bata na yan, sa Ateneo de Manila, Ateneo de Zamboanga. Ateneo de Zamboanga. Yan, tignan natin. Lahat na po siguro. Ako, ang gusto ko lang dito sana sa lalong madaling para, mapigil na kung ito may nauuso. Di ba? Anong hakbang na gagawin ng gobyerno kung ito man na nauuso, yung uso na yan, mahinto agad sa lalong madaling panahon. Nagiging trend kasi, no? Nagiging Kasi trend. mukhang yung nangyari sa Bangkok at ditong bago sa atin ay halos magkapareho. Ayun. Estudyante, tapos ganun din ang ginawa. Ay, nako. Anyway, yan po ang dapat siguro. Kaya ang mga leader ng ating pamahalaan ngayon ay walang tigil po, kasi ito, Nelson, sabi nga natin, ang eskwelahan dapat isa ito sa pinakaligtas na lugar para sa mga bata. Ngayon po, hindi na pinakaligtas na lugar. Dahil nga po sa... Kakabaka-baka na, no? Ayun. Lalo ko maraming mga magulang ngayon, dati hindi sinusundo yung anak sa eskwelahan. Ngayon nakaabang na sa gate ng eskwelahan. Oo. Kasi gusto nilang matyak mismo, sila ang susundo sa kanilang mga anak hanggang sa bahay. Hanggat wala yung anak, kakabakaba. Tama. Di ba? Yun po ang ngayon, ang sentimiento ng ating mga kababayan sa pangyayari pong ito. At samantalang nung araw, wala kang communication sa bata, no? Wala. Walang cellphone, Oo. basta darating nilang siya, uuwi. Oo. Pero ngayon, mayat-mayat, tinitingnan ko na. Totoo. Kung nagsasabing pauwi na, di ba? Hindi ka mapakali. Pagka walang message, Oo, nagbago na ho talaga ang panahon. Iba na talaga. Dati, alas 11 uwian mo, maglalakad ka mga isang oras. Alam mo, nanay mo, alas 12. So, ngayon, hindi ka mapakali kung di mo susunduin. Hanggat wala yung anak mo. Dahil Noong sa araw, parang mas maganda yata nung wala ka masyadong pakialam sa bata, no? Ganon? Kasi noong araw, hinahayaan lang tayo. Bahala kayo dyan. Sana. Ay, nako. Anyway, abangan po natin yan, Sa ilan pa pong mga mahalagang balita siguro mamaya, balikan natin. Pero huwag ko kayong maglilipat ng inyong himpilan. Bakit? Kasi po, May surprise witness. may surprise witness kaming Sinasabi iharap ko sa na nga inyo. ba? Oo. Sabi ko. Mahalaga po ito. Para Alam lang ko, bumaliktad na si Gutese. Meron tayong bago? Meron tayo. Naku po. Sa himpilang po ito at sa palatuntunan ito, ninyo maririnig. Exclusive? Exclusive Yes, po ito. sinasabi natin. Humarap na po ito sa Senado dati. Iyari tayo niya. Ito na. Eto na. Ang sasagot sa inyong mga problema sa buhay. Ito yung matagal na hinahanap, Oh. ng Blue Ribbon Committee. Nako. Hindi nagpapakita. Missing link ito, Nelson. Alam mo kung sino to eh. Magkakatagni-tagni na. Magkakaalaman tayo ngayon dito. Alam ko na, hindi ba yan nagpunta sa Baguio? Doon sa may... Yun nga yun. Oo. Tapos yung Siya nakakita. Kaya sabi ko na nga ba eh. Abangan niyo po. Magbabalik po ang palatuntunang Saganang Mamamayan. Eto na, Nelson, ang ating surprise witness. Eto Ikaw na. na magpakilala. Oo. Nako ito po ay... Ano mo to, tatanggapin. Hindi pa nag-ano eh. Di ba, Okay, bago mag-state witness, magsosoli muna ng pere. Di ba? Magsusulit. Ano tawag doon? Oo nga, no? Restitution. Restitution. Aha. Pero siya po ay... matagal ko nakilala ito eh. Noong pang-araw eh. Ang ating hong pag-uusapan... Batang-bata ka pa. Batang-bata pa ako. Ay tungkol sa ating kabuhayan. Yan. Paano uunlad yung ating buhay sa pamamagitan ng mga skills na idadagdag natin? Mga kaalaman. Yes. Wala pong iba. Ang CEO at founder ng Golden Treasure Skills and Development Program, si Miss Emily Diaz. Emily, magandang hapon. Welcome sa Saganang Mamamayan. Magandang hapon sa iyo, Nelson, and of course, Jen. And ganun din syempre sa lahat ng mga viewers and listeners natin sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Ayan. Bagamat matagal na ang Golden Treasure, bigyan nyo lang po kami ng konting background. Ano ba ang Golden Treasure, Ma'am Emily? Ang Golden Treasure Skills ay actually 27 years na ho kami, no? Nagbibigay kami ng mga livelihood trainings and entrepreneurial seminars and workshop. Tinutulungan namin yung mga kababayan natin na magkaroon sila ng negosyo sa pamagitan ng mga kaalaman na pwede nilang matutunan
dun sa mga trainings and seminars na ibinibigay namin. Ay, magbigay ka nga, Emily, ng mga halimbawa na pwedeng daluhan ng ating mga babayan para gumanda-ganda naman ang kanilang kabuhayan. Madagdagan sila ng kita. Actually, napakarae, no, Nelson. Lalong-lalo na, inaakma namin yan sa kung ano yung trending sa Ayun. panahon natin sa ngayon. Aha. Okay, for example, nagkakanda kami nung seminar, no, yung coffee shop business operation. Wow. O kung paano maging isang barista. Oh. Barista. Yes. At dito, tinuturo namin yung iba't ibang uri ng mga coffee concoctions, kung paano magtimpla or gumawa ng mga halimbawa, Americano, caramel latte, hazelnut latte, coffee, French Matcha. vanilla, at iba, marami pang iba. Pati yung konting latte art, nagtuturo din Ay, kami. may design. Yes. May puso, And may heart, ganun. Oo. And of course, yung operation. Kung paano ang gagawin mo kung gusto mong mag-set up ng isang coffee shop. Kung ikaw mismo ang magtatayo. Kompleto na. Oo, yun. So normally ang mga trainees namin, isang araw lang yan. Oo. From 10 a.m. up to 6 or 5 p.m. nagtatapos. Yan. So isa yan sa aming itinuturo. Meron din, no, ito rin yung patok na patok din to, no. Sa bagay, timeless din to ever since naman. Talagang hinahanap to ng ating mga kababayan. Yung organic herbal soap making Oho. seminar. sabon, Yan. soap. Oo, Okay. paggawa ng mga sabon, Yung papaya pampaligo. soap, mga ganon. Yan. Mga Meron uso ngayon, guava soap. Yes. Oh, actually, kahit naman anong uri ng sabon eh. Halimbawa, Pwede. may ganong kantanim. Oo, pwede. Oo. Meron nga dati, isang naging participant namin, meron siyang farm ng dragon fruit. O ginawa niyang dragon fruit soap. So, may mga ganun. Pwede yun eh, pwede di ba? Oo, pati yung paggawa ng kojic soap, mga gluta soap, at ganun din yung mga decorative bath soap, bar shampoo, at marami pang iba. At alam ko dyan, Emily, di ba, dahil matagal na tayong magkakilala. Yes. Oo. May mga naging sumikat na brand dyan eh, di ba? Oo naman. Siyempre, hindi na natin babanggitin. Kumbaga, mga ano na yan eh. Nagtagumpay. Pero Kasi nagsimula doon sa kasi seminar. Naging skilled sila, no? Inaral nila, tama. Ano pa, ma'am? Okay. Yung kanina nakita natin sa screen, gumagawa nung actually, kami yung nagpasimuno ng training na to, yung liquid soap making combined with perfume making. No, yan. Okay, nakikita natin sa screen, yung mga participants ay nagtitimpla sila dyan ng mga liquid soap. So, dito, sa training na to, itinuturo dyan kung paano gumawa ng liquid dishwashing, liquid hand soap, car shampoo, liquid detergent soap, powder soap, at marami pang iba. Actually, sa araw na yan, 30 courses yung mga itinuturo. Ang dami. Oo. Tapos, maliban dyan, may training din ito kasama nitong liquid soap making, yung paggawa ng mga UD toilet, yung mga perfume, pabango. Ganun din yung UD cologne, yung mga, pati helmet spray nga tinuturo. Pati paggawa ng mist at marami pang iba. Actually, sa training na to, liquid soap making combined with perfume making, 30 courses lahat-lahat yan. Tapos isang araw lang yun gagawin? Isang araw lang. Okay. So, ngayon, yung ito, yung nagustuhan nyo, no, na seminar namin, nagsasagawa rin kami ng jewelry appraisal Ayan, ako. for gold, diamond, and silver. Yan, Kahapon namin pinag-uusapan yung paano man matutukoy kung bakit kinakaskas yung ring. sa pamamagitan ng Blackstone. No, yun yung traditional way kasi. Oo. Na napakadali na doon ma-identify mo na, kagaya niyan. Ma-identify mo Ayun nga, kung yung gold na kung anong meron ka, ma-identify mo na kung ilan karat yan. At dyan sa training na yan, makikita mo talagang mga totoong ginto ang ginagamit dyan. Oo, yan, no? Nakaano yan sa 14, 18, 24K. Talagang hands-on, Oo. Kaya talagang, alam mo, tuwan-tuwa yung mga participant eh. Oo. Sa training na yan. Kasi talagang, alam mo, yung isang araw lang, fully equipped
equip talaga sila ng knowledge kung paanong mag-appraise, no? Tapos syempre mapapa-certify mo na rin, makakagawa ka na rin ng certification. At normally yung mga nag-a-attend diyan, mga pawn shop owner o mga tauhan ng pawn shop, mga Pinapattend nila. collectors, o collectors. At saka yung alam mo ngayon uso yung online selling di ba? Yes, oo. Oo, yung mga online seller. Yan din, maraming nag-a-attend ngayon. Kasi trending din ngayon yan. Nagtitrend din ngayon yung training na yan. Yung para sa gold, diamond, and silver appraisal. Ayun. At syempre, ang Golden Treasure, meron din kaming mga baking classes. Pagbe-bake. Okay. In demand din yan, ha? Oo, yan talaga, hindi nawawala yan, yung pagbe-bake. Partner ng coffee tsaka baking, di ba? Oo nga, Coffee, barista. pwede. Oo, yan, kagaya yun, may nagbe-bake dun sa screen, ano? Isang araw din ito. Isang araw lang yan. Alam mo, kanina nga meron kaming class about sourdough. Oo. Paggawa, ang sourdough, mga healthy bread yan. Oo. Kahit diabetic ka, hindi yan mabuti. masyado. Oo, kasi wala halos sugar. Wala talagang sugar na nilalagay. Pero ang sarap kahit walang sugar, masarap yung tinapay. Yun. So, ngayon, dito sa baking classes namin, marami. Halimbawa, artisan bread, ibang batch yan, tapos croissant. Mamimili ka kung anong mga klaseng gusto mong gawing tinapay. Oo, iba naman yung sourdough. Tapos meron din kami, kung gusto mo nang mag-manage ng isang bakery shop, Pwede rin, kasama rin. iba namang ibang portion. core. Oo, baking and bakery shop, business operation naman. Na doon talaga, matindi din yung training na yon. Ibig sabihin nito, Emily, hindi lang skills, kundi management mismo. O Yes. yung pagtatayo ng business. Management, paano mo i-set up, itayo. Marketing, kasama rin. Oo, yan, lahat yan. Ang kainaman nito, kasi hindi masyadong makukuha yung time mo lalo na kung negosyante na kayo tapos busy na kayo. Isang araw lang kasi talagang guaranteed na matututunan mo talaga lahat yan. Review mo na lang. Ganun. Tsaka syempre may handout kasi silang makukuha. Ayun. Oo, Guide. Yes, may guide silang makukuha. Kaya talagang matututo sila kasi meron. Tapos syempre pwede rin naman may mga normally yung mga resource speaker dyan, may mga GC with the students. Pwede kang magtanong, ano? Yes, pwede nilang i-consult yung kanilang mga resource speaker. Pero ito, Emily, ay saang ginagawa? Alam ko, dito lang Quezon City yan di ba? Oo, meron kaming yan ang ganda yung mga meron kaming sariling training center, ang Golden Treasure Skills and Development Program. Pero alam mo, nagkakandak din kami. Like Sa ibang lugar? For example, last month, nagpunta kami sa Cebu. Pwede. Iimbitahan kayo, no? Alam mo, nakatipon ako 100 tao. Kaya, lahat namin, itong interest namin. Pwede mo kaming i-training sa gano'n. O kaya mga LGU, may project nila. Yan. Mga LG, lahat po ng government offices Pwede. Barangay, Nakapagsagawa na kayo. Actually, dati, like sa AMLAC, sa Senate, nagkakanta kami niyan. Ng mga trainees na yan. No? So, syempre, depende. Lalo na yung mga pa-retire nilang mga empleyado. Na, syempre, like for example, dati sa Senate, yung mga magre-retire na mga employee, Binigyan nila ng training. yes, ng training. Para may option naman sila pag hindi na sila nagtatrabaho. So, yan. Maliban dyan, meron pa kaming seminar for car wash, business operation. Yung gusto nung magtayo ng mga car wash. Oo. Kapag ka nag-graduate pa, Ma'am Emily, may certification, di ba? Kasi sa TESDA, merong NC2, sabihin, pagka sa inyo po, meron din mga certificate na ibinibigay. Oo, syempre, may binibigay kaming certificate. At ayun na nga lang, kasi yung pag-testa sobrang mahaba, normally 1 month. Kami kasi 1 day lang, and then may makukuha silang certificate. Ayun. Oo. Ano kaya maganda para sa amin dalawa ni Jen? Ang seminar. Gusto namin, halimbawa, yung cellphone repair, mga ganyan, Ayun, meron din kayo. magkakaroon na kami niyan. Oo. Yan yung bago Flood na. control, wala ba tayo? Flood control project. Hayaan mo, maghahanap tayo ng resource speaker. Cement, mixing. Mga Ay, ganyan. Construction, Ang ganda, no? So, ibig sabihin, paano namin mayroong interest? Paano namin malalaman o magtatanong kung meron kayo noon o kung kailan ng seminar? Syempre, ang dapat yung gawin, meron kaming una-una
may website kami. Ayan, pasyalan nyo yung aming website. Doon na lang, may makikita na kayong mga photos doon. Ang aming website ay yung www.goldentreasureskills.ph at syempre, Facebook page meron din. Golden Treasure Skills and Development Program. At saka, pwede rin silang tumawag. Ayaw? Oo. 0947-288-8719 at saka yung 0917-566-3943. Yun. Yan yung mga contact details. Wala pa kayong seminar ng tungkol sa AI, no? Artificial Intelligence, ano? Hindi, meron na rin. Meron na rin? Oo, magkakaroon Hindi na ba ako actually. inuhang tagapagturo? Yun pala tayo, yun Mag-apply tayo. ka. Oo. Pero sa Actually- tingin ba hindi isang araw lang yun, ano? Pag ganon. Hindi, isang araw lang Isang din. araw Oo. talaga. Yung mga, paano ka nga ito, meron pa yung mga pharmacy business operation. Oo, pharmacy. mga, pati nga yung business. Barbershop, meron din. Ay, hindi, wala pa. Wala pa. Okay. Pero malapit na rin yan. Business compliance in the Philippines. So, bakit may ganitong mga training? Siyempre, para dun sa mga negosyante. Magtatayo. Na para alam nila yung mga compliances na mga benefit din ng mga tauhan nila para hindi sila magko-problema sa labor at kung saan-saan pa. Mga permits, ano? Barangays, business One-stop name. shop yes. pala kayo, no? Oo. Paano mo ipapa-IPO yung negosyo mo? Oo. Yun. Isa pa yung how to sell in TikTok. Sa online selling, Yes. pagtuturo. Paano Meron din pala maging, ganyan, ano? oo, paano maging affiliate seller? Yun pala, ang dami ngayon affiliate, ang laki kumikita. Tsaka siya pag online mo, may bukod pang kita pala yun, no? At saka doon sa company na ibinebenta mo, may dagdag na kita pa rin pala yun. Sa'yo, oo. Yes. So, tinuturo din sa natin yan, Ma'am Emily. Yes, nagtuturo din tayo noon. Pati ice cream making, taho and tofu making. In fact, pati nga yung food safety and sanitation para doon sa mga restaurant owner. O ito pala, kahit hindi restaurant yan na malaki, maski pala kiosk lang yan, ay kailangan mo pa rin aralin ito. Food safety and sanitation. Yan. Ang dami pala. Marami, actually, pati customer service. Oo, para yung mga tauhan mo. Ayan, fresh flower arrangement. Ayun, balloon decorating. Oo. Ayan, jams and marmalade making, meat and fish processing. Yun. Actually, sobrang dami ho. Ayan, may foreigner, ano pa tayo, may Oo nga, mga foreigner. ano? Invite our viewers, listeners, Emily, sa yung susunod na seminar. Actually, marami ho, ano? All you have to do, for example, this week, maraming naka-line up ng mga training. Ang dapat nyo lang gawin ay, again, ulitin ko po, ang aming website, www.goldentreasureskills.ph, Facebook, ganun din, Golden Treasure Skills and Development Program, at ang mga telephone number 0917-566-3943 and 0947-288-8719. Ayan. Yung lineup nyo this week ay ano-ano? Yan, August 25, juice and fruit concentrate preparation. Yung sa 26, coffee shop business operation and barista training. Sa 27, jewelry appraisal for gold, diamond, and silver. Sa 28, ito maganda to, balloon decorating na may kasama to combined with fresh flower arrangement. Tapos sa 28, organic herbal soap making. Ito paggawa ng mga bar soap. Sa 29, croissant and puff pastry baking class. At saka may ka-back-to-back ito na soap and perfume making. Ayan. Thank you so much, Ayan. Emily. Thank you so Ma'am Emily. much. Sa ulitin, ha? Pasalpulit kayo sa aming palatuntunan. Mga kaibigan, ang atin pong nakasama, ang CEO, founder po ng Golden Treasure Skills and Development, Ma'am Emily Diaz. Magbabalik pa po ang Saganang Mamamayan. Ayan, nako, sa mga taga-riyan daw po sa, sabi ni Kuya Ferdy Miguel Tabor. Diyan, pabati naman po ang Tabor family sa Alabang Distrito ng Metro Manila South. Lagi daw po nakasubaybay sa ating palatuntunan. Ayan, ano ha? Oh. May babatiin pa tayo, Jen. Sige. Ngayon pala ay birthday ni Mami Malu Velasco. Mami Malu Velasco. Oo, ng Calamba City. Oho. Mami Malu, happy birthday po sa inyo, ha? Ayan. At,
Sana ay dagdagan pa tayo ng malakas, malusog na Ayan. pangatawan. At beauty. Yan. Kasing beauty Aha. ni Ate Rosel. Sabi pala ng Kariki Cardaño, happy birthday po ngayon kay Ka Marilyn De Vera, aka Ems ng Central Signal, na lagi po nakatutok sa ating palatuntunan. Ayon. Tapos ang Ka Gerald Tejero daw ay taga Kamanaba. Yun. Ayan, salamat po ng marami. Binabati rin natin ang ka Alan de la Peña ng lokal ng Madrid Sur. Wow, Madrid Espanya. Sur. Madrid Sur. Sa araw pa lang ito, nabanggit natin also kanina, ang kay Eugene Corpus Jr. Birthday pala ngayon. Birthday pala. Oo, binabati po kayo ng ka Christian Dado. Ano ha? Ka Eugene, happy birthday po sa inyo at sa mga taga-riyan sa bahagi po ng Lawag City, Ilocos Norte. Yun. Ayan. Sino pa? Ihabol natin itong isa. 10 minuto pa pala, Nelson. Ang ating oras. Mukhang, di ba tinalakay nyo kahapon at tinalakay natin, yung may kinalaman sa waste to energy, na problema ng basura. Kasi alam mo, kung ito'y may matutuloy lang sa Pilipinas, Yes. malamang tapos ang problema natin sa basura. Kasi ang laki ng requirements ng basura ang kailangan dito eh. Hindi lamang po isa, dalawa, isabihin halimbawa, isang lugar sa malapit sa Metro Manila. Kasi sa Metro Manila, baka malamang wala na, ano ha? Ang naipoproduce po ng basura ng Metro Manila, kung meron tayong waste to energy, baka kulangin pa. Bakit natin Kailan pa natin nasabi? ng basura? Baka Mag-import pa tayo ng basura. buong Luzon siguro, basura ng buong Luzon ay sasapat na. Kasi mukhang desidido ang Pangulong Bongbong Marcos na simulan na po ng kanyang administrasyon sa lalong madaling panahon ang tungkol po sa Waste to Energy Program. Ayun. Ang programang ito ay isa daw pong proseso sa mga basura upang ma-convert sa enerhiya o kuryente ayon po sa Pangulo. Pero pag sinimulan ito, day 1 mo, January 1, hindi ito kaya matapos sa loob ng isang taon. Hindi. Matagal yan. Tsaka ang dyan, ang complication din, yung pagkolekta ng basura. Kasi hindi naman lahat ng basura pwede ilagay eh. Totoo. Kailangan Segregated dapat. maayos yung pagkolekta. Yung mga garbage haulers po ninyo, ay dapat Hindi pwedeng kasabay nitong implementasyon ng MRF yung Material Recovery Facility. Isang isang buo. Yes, holistic ang approach po dito. Hindi pwedeng basta-basta. Akala siguro, baka na-imagine nila, isang truck ng basura, ibuhos mo lahat yan. Naku po, hindi po pwede. Masisira yung makina. May mga turbina po yan na ginagamit. At saka, sabi nga ni Kuya Benny kahapon, may certain heat na kailangan eh. Pero dapat siguro, i-amend muna yung mga kaukulang batas. Yung Clean Air Act, at saka itong solid, itong 9003. Kasi dalawang batas yan eh. Actually, tatlo yan eh. Meron kang Clean Water, Clean Air Act, at saka itong solid waste na zone. Dapat po ay magkakatagni at nag-uusap-usap, kumbaga ang ating mga mamabatas, hindi dapat magkakakontra itong tatlong batas na ito para may sakatuparan po natin ito pong waste to energy. Kasi kung hindi po tama ang pagsusunog ng basura, ang tanong lang dyan, ano ba proseso? Hanggang ngayon, hindi yung merong proposal niya dati, pyrolysis eh. Yung paraan ng pagsusunog ng basura sa pamamagitan ng pyrolysis. Pero, may mga environmentalist na tumututol sa proseso ng ng pyrolysis. Kakausok daw. Kasi meron pa rin daw mga residue, may mga particles daw. Well, technical masyado yan. Sana mapag-usapan. Ay yaman din lamang, mukhang nakalampag na ng Pangulong Bongbong itong si Secretary Mitch Cuna. Lumabas na nagtrabaho na ngayon. At inatasan na po ngayon ng Pangulo na gawin na po ng trabaho niya itong si Secretary Mitch Cuna ng DNR. Kasi siya doon sa mandamus ng Supreme Court, siya ang main agency na dapat ay gumagawa ng trabaho may kinalaman po sa pangangalaga ng ating kapaligiran. Pero ipinapaalaala natin, ito pong nakikita nating basura is problema. Pero meron ho tayong isang problema na sa basura din na hindi natin nakikita, ito po yung wastewater na nakatakda na rin po itong
sumambulat na rin po ito. Kagaya yung mga basurang nakita natin sa Yan. lulutang-lutang, Oho. naging dagat ng basura, Oho. baka hindi natin naintindihan yung tubig natin, kontaminado na rin. Kontaminado na rin po. Oo. Ay, yan, Huwag sana. natin hintayin maging ganyan yun, di ba? Ako naniniwala ang tanggapan ng Pangulong Bongbong, siguro nakikinig din sa atin, siguro may report nila, no? Tama po ito, aksyon na natin ito kasi kitang-kita ng mga mata natin eh. Pero meron pong dumi sa tubig na anytime, sabi nga nila, ay isang maliit na, hindi po maliit, kundi malaking monster na kapag hindi po natin nasikaso ito, sasambulat po ito sa mga susunod na mga araw. Nason. Oo. At ang nakakatakot dyan, baka wala tayong mainom na malinis sa tubig na kahit pa sabihin mong mineral water, baka ang mangyari, yung mineral, maging funeral water. Magkakasakit ho tayo lang. Ayan. Ano, buhay ka pa, iniimbalsa mo ka na. Naku po. Funeral water eh. Ang nainom mo. Di ba? Oho. Oh, happy birthday daw po muna. Eto, ang dami ang sunod-sunod na birthday ito. Sino yan? Ang Kapilo Tambawan at Maming Tambawan. Wow! Ayun, Oo. August 21 ang Kapolo, August 19 ang Kamaming, mula sa Bayan-Bayanan, Rizal. Ang greetings ay mula kay Kuya Alan Tambawan and family. Oho. Ayan, salamat po ng marami sa inyo. Sa akin pumapasok doon sa message request, ang ka-LB Hipolito. Nabasa natin ito, masugid po ako taga-subaybay ng inyong programa. Sa ganang mamamayan, pakibati naman po ang may bahay ni Ka Roldan Agsalud, na si Ka Ivy Agsalud na nagdiriwang lang po ng kanyang kaarawan kahapon. Yun. Bloomingdale, Illinois, Ba? USA. Happiest birthday po, Ka Ivy, from Ka LB Hipolito, Cincinnati, Ohio, US of A. Ayan. Salamat po ng marami. Yan. Meron pa? Okay na. Ang Ano naman dami ngayon nagkapatong-patong. Ito naman, United Arab Emirates pala, Nelson. Edward at Helen Reyes, greetings mula po sa United Arab Emirates at lokal ng Barabar, distrito ng Lawag City, Ilocos Norte. Ayan. At ganun din po ang mga taga riyan sa Ontario, Canada. Nelson. Yun. Mga binabati ho natin sapagkat parami daw po ng parami ang ating mga taga-subaybay dyan sa Ontario. Yan, sa pangunguna po dyan ng Ricky Alipio. Ricky, salamat po ng marami, ha? Yun. Ang mag-asawa daw pong Ronnie at Janice Binyas, Cooksville, at ang Abraham at Rose Pineda ng Missy Sauga. Ayan. Diyan po yan sa distrito ng Southern Ontario. Yan. Friday ngayon, edi sana masarap ang inyong hapunan, ha? Para nang sa ganun ay masarap po ang kain ninyo. Mga taga Macau, pahabol daw. Sabi ng ka Louie Quintana. Kuya Louie, sa pangunguna po ng Kanuer Misa, diyan po sa distrito ng Macau. Okay. Ayan. Ang masarap na ulam daw ngayon ay lutong Macau, Nelson. Masarap yan. Lechon Macau. Ito na po ang ating palatuntunang sa ganang mamamayan. Programang paborito ng bayan at dahil Friday ngayon, holiday pa, Oy. see you on Monday! Bye!